ticket na guidelines. However, Mr. Speaker, I want to know from my dear colleague kung ano po ba ang case na meron pong nangyari na ganitong sitwasyon yung kanya pong natanggap. Meron po bang reklamo or whatsoever, Mr. Speaker, my dear colleague? Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Madam Sponsor, with all due respect, alam po ni Chairman Artes yung incident na yan. At siya po ay may instruction kay Attorney Nunez. At actually, Madam Sponsor, Mr. Speaker, prinout out ko po ito ngayon sapagkat hindi naman po isang beses nangyari yan eh. Balikan ko lang po, responsibility ng MMDA na kapag nasiraan ang sasakyan, ilahin, alisin. Pero ang ginagawa po nila, sinisisi ang driver, ini-issuean ng ticket, and kapag nagawa na, iko-command, bibigyan ng instruction yung driver, imaneho, ini-impound. Walang public service po doon. Kumbaga, yung mali ng ahensya, hindi na nga itinatama, ginagawang pabigat pa sa mga kababayan nating motorista. Madam Sponsor, walang driver na gustong masiraan ng kanilang minamaneho sa sasakyan. And tinatanong ko nga po, yan ba'y nasa guidelines ninyo? Towing guidelines? Pero hindi po ninyo masagot ng diretso, ako na po ang sasagot, Madam Sponsor, Mr. Speaker. Wala sa guidelines ng MMDA yan. In other words, yan po ay pang-aabuso sa kapangyarihan. At ang hinihiling ko lamang po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, balikan po ng MMDA ang inyong towing guidelines. Mali po yan. Huwag po ninyong gawin yan. Sapagkat kawaawa po, maliliit nating kababayan. No work, no pay. Nagugutom ang kanilang pamilya. Ang kahilingan ko lamang po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, magbigay ng commitment ang MMDA na sundin po ninyo yung guidelines para hindi po maabuso ang mga kawaawang drivers na dumadanas niyan. Madam Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my dear colleague, we gladly accept your suggestion, Mr. Speaker. However, just for the information of my dear colleague, MMDA is now on their revising the towing guidelines. But ang mga driver naman po talaga ay talagang may puso rin naman po ang MMDA na talagang may simpatya sa mga driver. However, hindi naman po palagi yon na kapag may violation ay hindi naman din po talaga pwedeng pagbigyan. So, subalit ang ahensya po ay bukas sa rekomendasyon ng ating pong colleague na ito po ay sa kasalukuyan na din naman po nire-revisa at rest assured po, Mr. Speaker, my dear colleague, na talagang pagtutuunan po ang guidelines ng MMDA. Mr. Speaker, Madam Sponsor, I'm sorry, gusto ko lang po mag-response sa nabanggit ni Madam Sponsor. Hindi po kailangan may puso sa usaping ito. Ang kailangan lamang po, gawin ang tama. Hindi rin po kailangan na pagbigyan o parang may sinasabing may pabor. Hindi po kailangan pagbigyan o bigyan ng pabor. Ang hinihiling lamang po, Mr. Speaker, on behalf of our kababayan, particular sa mga truck drivers, simple lang po, Mr. Speaker, pag-commit ang MMDA na susundin po nila ang towing guidelines para maiwasan po ang ganito, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, my dear colleague, opo, noted po and MMDA will commit, Mr. Speaker. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Madam Sponsor, with all due respect, siguro po maganda, malaki naman ang budget ng MMDA, pumili na lamang po sila ng double axle tractor head. 100% po, kahit anong laki ng sasakyan at loaded, kaya po nila yan. And Madam Sponsor, hindi po kailangang madami, at least one unit. Okay na po yon. Mr. Speaker, my dear colleague, opo, next year po ay may bibili na po na 80-tonner ang MMDA para sa karagdagang towing truck, Mr. Speaker. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Madam Sponsor, noong 2023 po, meron ang MMDA na job orders employees na 2,194. At meron po sila 86 na na-promote. At noon naman pong 2024,
meron silang 1,928 employees under job order at meron silang pre-promote na 81 personnel. Tanong, Mr. Speaker, Madam Sponsor, this coming year for 2025, may plano po ba ang MMDA na mag-promote uli sila ng kanilang personnel under job orders? Mr. Speaker, my dear colleague, opo, meron po plano ang MMDA na mag-promote. As a matter of fact, tuloy-tuloy po ang kanilang pag-convert ng JO to casual or contract. Sa ngayon po, 87 po ang ating JO, and then JO na naging casual, but next year, it will be 209, Mr. Speaker, my dear colleague. So meron po kayong program for promotion for the job order employees na 200. 200 po ba, Madam Sponsor? Yes po, Mr. Speaker, my dear colleague. 256 ang bilang po ng job order to casual. Mr. Speaker. Yan po yung nakaprogram para sa 2025. Tama po ba, Madam Sponsor? 2024, Mr. Speaker. For 2025, ilan po ang nasa program ninyo? Mr. Speaker, my dear colleague, depende po sa budget na maaprubahan and evaluation, Mr. Speaker. May program po kayo, may plano kayo, pero hindi pa po ninyo alam, Madam Sponsor. Tama po ba? Opo, Mr. Speaker. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Noong 2023 po, mayroong terminated enforcers na 23. And this year, 2024, mayroong pong terminated enforcers na 31. Total of 54. Yes po, Mr. Speaker. Ano po mga grounds nito, Madam Sponsor? Reasons are absences, demerit, wall, extortion, issuance of fake UOVR, abandonment of posts, and apprehending FB without authority. Mr. Speaker, my dear colleague. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Ay, tanong ko po ito, sapagkat na-appreciate po natin na magandang epekto nito. For this year, 2024, yung pong ating opisina ay hindi na nakakatanggap ng complaints from against enforcers ng MMDA, particular yung pangungotong o pang-abuso. And maraming salamat po para sa MMDA. Sana po magtuloy-tuloy pa yan para matiyak po natin na yung mga abusado nating kasama ay hindi na nila aabusuhin yung ating mga kababayan, mga motorista. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa proposed budget po for 2025, under operations, mayroon pong proposed budget ang MMDA para sa solid waste management amounting to more than 1.9 billion pesos. Tama po ba? Mr. Speaker, tama po. And kung titingnan po natin, Madam Sponsor, Mr. Speaker, yung waste management ay may relasyon po yan sa flood control program. And under operations, ang budget po ng MMDA para sa flood control program for 2025 is 601 million pesos. Tama po ba? Tama po, Mr. Speaker, my dear colleague. Sa nakaraang taon, in 2023 and 2024, magkapareho po na may malaking budget ang MMDA. Sa itong nagkaroon po ng Typhoon Enteng, kung hindi po nagkakamali, binaha po ang Kamaynilaan at marami po ang nadismaya. With these budgets of MMDA, ano po ang dahilan? Bakit nangyari yan sa Kamaynilaan? Ibig po bang sabihin, may problema doon sa waste management and flood control program? Madam Sponsor? Mr. Speaker, my dear colleague, opo, yung pong mga nabanggit nyo ay factors po na kaya po ang buong NCR ay nagkaroon ng talagang matinding kabahaan dahil nga po doon sa mga problemang yun. Kasama po yun, waste management and yun pong mga drainage na maliliit na at yung volume din po ng ulan ay kakaiba na po nitong nakaraang pagbagyo. With that problem, Madam Sponsor, Mr. Speaker, kung ilang billions
billion of pesos ang ginastos ng MMDA noong 2023 at halos ganong kalaki din po ang pondo nila sa 2024. Ano po ang pinaplano ng MMDA para maiwasan na po yung ganong situation, Madam Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, my dear colleague, sa ngayon po talagang pinaiigting po ng MMDA ang programa sa flood control, lalo na po at pakikipag-ugnayan din po sa DPWH para sa mga pumping stations na yun naman din po ang mandato ng MMDA. Sinisiguro po nila na ang mga pumping stations ay gumagana at if I have to mention po yung dito pong nakaraang bagyong Enteng ay kahit po yung navigational gate sa Navotas at yung Malabon's flood gate ay talagang tinutukan po ng MMDA para po mabawasan kahit paano ang subalit dahil nga po sa volume din ng ulan ay dumanas ang buong Kamaynilaan ng pagbaha. So patuloy pa rin po ang MMDA sa paglilinis ng drainage at yun nga po, as I've mentioned, patuloy pa rin po ang pagmomonitor sa mga pumping stations at pakikipagtulungan sa DPWH para po sa major rehab ng pumping stations po. Mr. Speaker, my dear colleague. Madam Sponsor, would like Mr. to Speaker. remind the Honorable Musita that your time is up. Please wrap up. Madam Sponsor, tama po bang isipin na ang problema sa pagbasa Kamaynilaan ay dahil sa mga basura? Mr. Speaker, my dear colleague, kasama po. Yes po. Mabilisan lang po, Mr. Speaker, dahil napakahalaga po nito and once a year lang po tayo magkaroon ng ganitong activity which is the budget hearing. Ilan po ang dam site ng MDA? Tatlo po, Mr. Speaker, at privately owned po ito. Ilan po sa schedule po ng operations ng MMDA? By the way, ilan po ang trucks na ginagamit ng MMDA para sa hauling ng garbage, Mr. Speaker? Mr. Speaker, my dear colleague, wala po sa operasyon ng MMDA po ito. Ito po ay nakadepende sa mga LGUs. Mr. Speaker, pari po bang malaman sa MMDA yung po bang violators sa Kamaynilaan tumaas o bumaba po? Number of violations, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, is the good gentleman pertaining to the traffic po, Mr. Speaker? Yes po, Madam Sponsor. Mr. Speaker, my dear colleague, bumaba po ito sapagkat nasuspindi po ang NCAP. Mr. Speaker. Bumaba po Yes, ang number of violators or violations. Yes, Mr. Speaker, kino-confirm ko po na bumaba po dahil nga po wala pong implementation ng NCAP. How about accidents, Madam Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, my dear colleague, sadly po, ito po yung tumataas ang bilang dahil dumadami po ang volume ng sasakyan, Mr. Speaker, my dear colleague. Yun lamang po, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Maraming salamat po. Thank you so much po, Mr. Speaker, my dear colleague.